Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa Newslight, nagamit daw para sa dagdag bawas noong nakaraang halalan ang mga nadiskubreng digital lines sa decrypted image ng mga balota. Ito ang lumabas sa pagdinig ng Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Election System hinggil sa naging digital daw na paraan ng dayaan noong nakalipas na eleksyon gamit ang PCOS machines. Narito ang ulat ni Joash Bermejo. Bigo ngayon ang Commission on Elections na magsumite ng ulat ng kanilang pag-aaral ukol sa nadiskubring mga kaso ng mga digital lines sa mga descripted images ng mga balota. Matatanda ang noong September 18 ay ibinunyag sa Senado ang kaso ng digital line na natuklasan sa isang presinto sa Lapu-Lapu City. Makikita sa balota na 4 lamang na kandidato para sa senador ang binoto o may aktwal na shade. Pero sa resultang inilabas ng PCOS, naging 12 ang nagkaroon ng boto. Ito ay dahil sa digital line na nabuo at tumama sa digital image ng iba pang mga kandidato na siyang dahilan upang ang kandidatong hindi binoto ay nagkaroon ng boto sa resulta ng PCOS. Bunsod nito ay hiniling ng Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Election System sa COMELEC na magsumite ng report ukol rito. Subalit 3 buwan nang nakakaraan ay wala pang ulat ang COMELEC at sa katunayan ay ngayong buwan pa lamang sila magsasagawa ng pag-aaral. This is an issue that which will not go away anyway because this committee will really focus on that issue. So we are not ready. We still the report is about a timetable. Timetable. There is 20 no days there is we no will be able to finish it before Christmas. What is causing all of these digital lines? Dapat concern natin yan. Because these are lines which we cannot see. No matter how many watchers we hire and we field, hindi po nila makikita because these are digital lines. Makina lang po ang nakakita. Samantala, para kay Attorney Melchor Magdamo na siyang unang naglahad ng issue ng mga digital lines, instrumento umano ang mga digital lines para sa isang digital dagdag bawas ng mga boto. Nitong 2013 midterm elections, numero 1 umanong naging biktima ng digital dagdag bawas dahil sa mga digital lines ay sina Brother Eddie Villanueva at Senator Coco Pimentel. Giit pa ni Magdamo na tuklasan umano ang mga digital lines matapos magsagawa ang DOST ng random manual audit noong 2013. Kasunod na rin ang mga ulat ng discrepancies sa pagitan ng resulta ng boto mula sa PCOS at manual counts. Yung lines na yan, I pointed it out as early as 2010. Ang tawag ko doon, lines lang. Mas malalim na nakita ng DOST digital lines. Sa kabila ng mga nadiskubreng problema noong 2010 at 2013 elections sa paggamit ng PCOS machine, plano pa rin ngayon ng COMELEC ang paggamit sa naturang teknolohiya para sa 2016 presidential elections. Sa katunayan, maglalaan ang COMELEC ng bilyong-bilyong pisong pondo para sa pagbili ng mga bagong units ng PCOS machine at pagsasaayos ng mga lumang units ng PCOS machines. Nagsimula na ngayong araw ang COMELEC para sa bidding ng mga bagong PCOS machine. Tinatayang 2.5 billion pesos ang ilalaan ng COMELEC para sa pag-upa ng Optical Mark Reader o OMR election system, habang 1.2 billion pesos naman para sa refurbishment ng 80,000 na units ng mga lumang PCOS. Target ng COMELEC na iproklama ang mananalong bidder sa buwan ng Oktubre sa susunod na taon. Dahil sa bilyong-bilyong pisong gasto sa paggamit ng PCOS machine, rekomendasyon ngayon ng PhilComSat o Philippine Communications Satellite Corporation na bumalik na lang sa manual election system. Pero ang COMELEC at ilang senador hindi masyadong bukas sa ideya ng pagbabalik sa manual election. The possibility of a manual election is only if something extraordinary happens. Kunyari, may bombahin lahat yung makina namin. May mapipilitan kami to go manual. Okay, balik tayo sa manual, but this is a different meaning. The word manual has a different meaning. Manual ang writing and counting, but yung results transmitted pa rin electronically. So hybrid, tawagin na lang natin ito na hybrid, not the manual that we used to know. At upang masiguro ang katotohanan ng halalan sa bansa, itinutulak ngayon ng iba't ibang mga grupo ang pag-review sa source code. Simula nang maipatupad sa bansa ang automated election system, hindi pa nagkakaroon ng source code review. Mula dito sa Senado, ako po yung kaibigan Joash Bermejo para sa Newslight.